Kamusta? Ayos ka ba? Ako si Dr. Alexander Mota, pisyoterapista, osteopata, at may akda ng digital na aklat na Segredos na Kuluna, Semdor. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang pinakamabisang ehersisyong alam ko para maibsan ang pananakit at sintomas ng sciatic nerve. Manood ka lang ng video dahil sa dulo, mabibigay pa ako ng 2 dagdag na tips para sa iyo. Pero bago simulan ng video, gaya ng dati, huwag mo kalimutan i-like agad dito kung pinapanood mo ako sa Facebook o i-click ang like kung pinapanood mo ako sa YouTube. Kung hindi, baka maghanap ka pa ng ibang ehersisyo para sa sciatic nerve, tuhod, balikat, o siko sa channel natin at makalimutan mong i-like ito. Kapag ni-like mo, kapag kinlik mo ang like, tinutulungan mo ang ating channel, ang ating page na lumago. At naipaparating mo ang aming tips at mensahe sa mas maraming tao, kaya mas marami kaming natutulungan. Kaya huwag mo kalimutan, i-like mo na agad, pindutin mo ang like at simulan na natin ang video. Ang sciatic nerve ay kilalang kilala, lalo na ng mga may problema sa gulugod o ng mga may paninikip sa kalamnan na tinatawag na piriformis. Kadalasan, ang may problema sa gulugod o kalamnan na piriformis ay nakakalamdan ng sakit, para nasusunog, may kuryente, pamamanhid o pangingilig. Nagsisimula sa puwitan, dumadaan sa likod ng buong binti, minsan umaabot sa talampakan. Dito, dumadaan ang sciatic nerve. Na nagsisimula sa lumbar na bahagi ng gulugod, dumadaan sa likod ng puwitan, pababa sa tuhod, guya, hanggang sa talampakan sa ilalim ng paa. Dahil magtatrabaho tayo sa ugat, sigurado naalala mo ang neural mobilization techniques para sa itaas ng katawan, braso, at mga ulnar, median at radial nerve. Ang ehersisyong ito ay para mapabuti ang kalusugan ng sciatic nerve at isang uri rin ng neural mobilization. Sundin mo ang 5 hakbang para sa ehersisyong ito. Una, hihiga ka malapit sa pader, nakatihaya. Mas mabuti kung hihiga ka sa sahig o matigas na ibabaw. Pwede kang gumamit ng banig o yoga mat o kahit anong katulad nito para mas malambot at mas komportable. At kung hindi mo kaya bumaba o humiga sa sahig, pwede kang gumamit ng kama, pero mas mainam kung matigas o mas matibay ang kama. At ang pangalawang hakbang ay ipato ang binti, ipato ang sakong sa pader. Dapat tuwid at relax ang binti. Pwede kang gumamit ng mga bagay para maging mas komportable tulad ng bola, unan o pillow sa pag-ehersisyo. Sa demo, gagawin ko ito nang wala niyan para mas makita mo ang galaw. Sa ikatlong hakbang, iaangat mo ang mga daliri ng paa papunta sa iyo. Yuyuko mo ang bukong-bukong, parang hinihila mo ang mga daliri ng paa papalapit. Sa ikatlong hakbang, ikaw ang magtatantiyan ng tamang distansya mula sa pader para sa iyo. Kapag ginawa mo ang pag-angat ng mga daliri ng paa papunta sa iyo, dapat mong maramdaman ang pag-unat sa likod ng buong binti, pero hindi dapat masakit. Kung iangat mo ang mga daliri ng paa papunta sa iyo at di mo ramdam ang pag-unat, masyado kang malayo sa pader. Yumapit ka pa sa pader at subukan ulit, ulitin ang pag-angat ng mga daliri ng paa papunta sa iyo. Kung nakakaramdam ka ng sakit kapag inaangat mo ang mga daliri ng paa papunta sa iyo, ibig sabihin masyado ka malapit sa pader. Kaya umatras ka muna at subukan muli. Paalala, dapat pag-unat lang sa likod ng binti ang maramdaman, hindi sakit. Sa ika-4 na hakbang, itaas ang ulo kaysa katawan. Para dito, dapat kang gumamit ng mas matigas na unan o kaya'y unan sa ulo. Kung masyadong malambot ang unan, tiklupin mo na lang sa gitna. Ang ika-5 hakbang ay gawin na ang galaw o ehersisyo. Pag-angat ng mga daliri ng paa pataas at pangturo ng paa pababa. Hilahin mo ang mga daliri ng paa mo palapit at yunat ang paa mo hanggat kaya. Tandaan na ang galaw na ito ay may ritmo. Dapat mong gawin ito ng 6 ulit. Kung hindi mo kayang gawin ng 6 ulit dahil nakaramdam ka ng sakit, hindi komportable o may pangingilig ang paa mo, hatiin mo ang 6 ulit sa mas malilit na bilang, sa mas malilit na set. Pwede kang gumawa ng 2 set ng tig-30 ulit, 3 set ng tig-20 ulit, o 6 na set ng tig-10 ulit. Ang mahalaga ay gawin mo ang ehersisyong ito araw-araw. At mahalaga rin na gawin mo ang ehersisyo nito na sanayin mo ang ehersisyo nito gamit ang parehong paa ng salitan, hindi lang sa paa na nakakaramdam ka ng sintomas. Kung makaramdam ka ng sakit, pangingilig, o mas matinding sintomas sa sciatic nerve, inire-rekomendo ko na sa loob ng unang 2 o 3 araw o kahit sa unang linggo, gawin mo ito. Gamitin mo lang ang paa na walang sintomas, ibig sabihin yung malusog na paa lang. At pagkatapos ng 2, 3 o 5 araw na ginagamit mo lang ang paa na walang sintomas, sisimula mo nang gamitin ang paa na may sintomas. Bakit ko ito hinihiling?
Dahil sa ilang tao, pagkatapos mong gawin ang neural mobilization, maaring yumala ang mga sintomas sa unang 24 o 48 oras. Kaya kung meron kang mas matinding sintomas tulad ng sakit, pangingilig o pakiramdam ng kuryente, magsimula ka muna sa binting walang sintomas, sa binti na walang mga sintomas na ito, at pagkatapos ng ilang araw, saka mo simulan sa binti na may sintomas, sa binti na may sakit, pangingilig o pakiramdam ng kuryente. Dumating na naman ang oras na pagbabahagi. Isa pa ito paraan para matulungan ang channel na lumago at mas marami pa tayong matulungan. Kaya ipakita mo ang video na ito sa lahat ng kakilala mo, sa mga tingin mong makikinabang dito, sa pamilya mo, mga kaibigan, o sino mang kakilala mong nagrereklamo ng pananakit ng sciatic nerve o pananakit ng ibabang bahagi ng likod. Ituro ang ehersisyong ito, ipakita ang video, at siguraduhin makatulong ang simpleng tip na ito para mabawasan ang sakit ng tao. Pare, huwag mo akong takutin ng ganyan. Ano ba? Nakakalimutan mo ang tip, pare. Oo nga pala. Munti ko na makalimutan. Maraming tao ang madalas uminom ng gamot, magpa-physical therapy, minsan ay sumasailalim pa sa mga espesyal na gamutan, o kaya ay sumubok ng manual therapy para maibsan ang sakit ng sciatica. Minsan gumagaan ang sakit pero bumabalik o hindi tuluyang gumagaling. At may ilang bagay akong napansin sa loob ng 10 taon na maaari mag-ambag kahit na maayos ang galaw ng katawan mo, kahit na malusog ang katawan mo. Para sa mga lalaki, ito ay ang pitaka kapag nilalagay sa likod na bulsa. At para sa mga babae naman, ito ay ang nakasanayang pag-upo na nakakross ang mga binti. At bakit nga ba ang pitaka ay maaaring magdulot ng pananakit ng sciatica sa isang tao? Karaniwang nilalagay ng marami lalaki ang pitaka sa likod na bulsa at ginugugol ang araw na nakaupo. Kahit nagtatrabaho, gumagamit ng computer, o mas malala, nakaupo sa motorsiklo. Bakit ko nga ba sinasabing mas malala ang motorsiklo? Dahil bukod sa dumidiin ang umbok ng pitaka sa dinadaanan na sciatic nerve, na eksaktong nandoon ang piriformis na kalamnan, may dagdag pang pagyanig at pag-uga ng motorsiklo habang nagmamaneo ka. At iyan ang dahilan kung bakit maraming tao ang matagal na naghihirap dahil sakit ng sciatica. Nagpapagamot sila at gumagaling, pero inuulit pa rin ang paglalagay ng pitaka sa likod na bulsa. Hindi nila napapansin ito. Patuloy pa ring naipit ng pitaka ang ugat, kaya bumabalik ang sakit, parang kinukuryente, pamamanhid at panghihina ng binti. Ang paglipat ng pitaka mula likod papuntang harap na bulsa ay malaking tulong. Bawasan mo rin ang laman nito para lumiit. Aminin natin, maraming lalaki na kasing laki ng bola ang pitaka. Kaya isipin mo na lang ang pressure na nadadala nito sa katawan, gaya na sa sciatic nerve. Bakit ang pag-upo na nakakross ang binti ay pwedeng mag-compress ng sciatic nerve? Dahil kapag ganito ang upo mo, mapapansin mo ito. Mas napapadiin ang isang gilid ng puwitan mo kaysa sa kabila. Ibig sabihin, imbes na hati ang bigat ng katawan sa dalawang gilid ng puwitan, nakatuol lang ito sa isang bahagi. Ito rin ang sanhi ng pagkapise ng sciatic nerve. Dahil ang puwitan mismo ang daanan ng sciatic nerve at dito rin matatagpuan ang piriformis na kalamnan. Kapag nanigas sa kalamnan na yon, pwedeng maipit ang sciatic nerve. At hindi ko sinasabi na bawal umupo na magkakrus sa mga binti. Ang sinasabi ko lang ay piliin mo ang mga pagkakataon kung saan kailangan mo manatili sa ganitong posisyon ng mas patagal tulad ng sa trabaho para mas magmukhang elegante at maayos. Para maiwasan ang sakit, discomfort o pagbaba ng kalidad ng buhay, kailangan mo magtrabaho para magkaroon ng malusog na katawan na kayang suportahan ng mga sitwasyong may malaking pressure o compression. Kaya mag-practice ka ng madalas at regular nitong ehersisyong pampakils na ugat na itinuro ko sa iyo ngayon. Pag-ehersisyo ka, mas mainam kung pipili ka ng aktibidad na nakakatulong sa flexibility tulad ng pilates halimbawa. At sa ganitong paraan, sa mga pagkakataong kinakailangan, makakaupo ka ng nakakrus ang mga binti, mas magiging maayos ang iyong postura, mas magiging elegante, at mapapanatili mo ang iyong kalusugan at kalidad ng buhay. Hanggang dito muna, yakap at kita tayo sa susunod na video. Nagustuhan mo ba ang pantalon na suot ko ngayon sa video? Ito ang pantalon kong kapwera. Matagal na ito sa aparador, kaya tingnan mo ang alikabok. Alikabok yun. Ang corny ng biro, di ba? Pasensya.